Hello everybody! Welcome back to my YouTube channel. This is me, Pinay Girl, sister of Mario Lasin here in USA. Today's video, pag-uusapan natin muli ang buhay ko dito at buhay ni Mario Lasin doon sa Australia. Time check is already 7 p.m. na dito kaya medyo madilim na guys. Pakilala ko uli ang aking sarili na ako si Pinay Girl, ang ate ni Mario Lasin dito sa Amerika. Alam ko na ilang beses ko na ito sinabi sa lahat na ako ang kapatid ni Mario Lassen. Meron pa kasi mga baguhan at bagong nag-subscribe kay Pinay Girl at syempre baguhan pa lang dito ako sa YouTube channel, no? Kaya paulit-ulit kong sinabi na yes, magkapatid kami ni Mario Lassen. Kaya nabigla sila na meron palang kapatid si Mario Lassen sa Amerika. Kaya ito sasabihin ko sa lahat, no? 2019-2020 ay nagsimula na po si Mariel sa pagiging vlogger, no? 6 years ago ay nasa Pinas pa po ako. 2024 pa lang po ako dumating dito. Meaning, 6 years ago pa ang nakalipas bago ako nakarating ng Amerika. Yung kapatid ko ay matagal ng vlogger. Marami pa kasi ang nagtatanong, bakit ngayon lang ako nakilala dito sa mundo ng social media na may kapatid si Mariel sa Amerika? Siyempre, 2 years ago pa lang ako dito nakarating. Gusto ko lang maliwanagan at i-clarify sa lahat sa mga nabigla na bakit si Mariel hindi nagsasabi na may kapatid. Ito nga, sinasabi ko na ito paulit-ulit. Paano niya naman masabi na may kapatid siya sa Amerika kung nasa Pinas pa ako? Siyempre, hindi pa talaga masasabi ng kapatid ko. Dahil nga, 6 years ago ay iba pa ang buhay ko. Nasa Pinas pa at hindi ko akalain din na makapunta ako dito, mag-iba ang aking landas at dito ko matagpuan ang aking true love. Ako po yung mas nakakatanda na ate ni Mariel, no? Ako ang pangwalo at si Mariel naman ang pangsyam sa 10 magkakapatid. Ako guys, hindi ako nasasaktan sa mga bashers, no? Kahit anong sinasabi nila tungkol sa akin, hindi po natitinag yung puso ko. Bago pa lang ako pumasok sa pagiging vlogger, ay hinanda ko ng aking sarili na part ito sa social media. Kaya hindi po talaga ako nasasaktan kahit anong sabihin nila sa akin na ganito ang ugali ko. Nung malaman nila na magkapatid kami ni Maria, ang dami kong na-receive ng mga bashers tungkol sa akin. Tutuwa ko sa ibang bashers, parang galit na galit sila sa akin nang malaman na kapatid ko si Maria Lassen. Ang dami nilang sinasabi na ibang-iba yung personality ko sa kapatid ko kasi expectation nila kapag magkapatid ay magkapariho dapat. Pero guys, hindi naman lahat ng magkapatid ay magkapariho. Without knowing na hindi nyo pa ako kilala, sinabihan na nila, ang sama-sama ng ugali ko. Ginagaya ko daw yung sister ko, naiinggit ako at ginagamit ko pa para ako'y sumikat. At kahit daw anong gawin ko, ayaw daw nila sa akin. Hindi ko naman hiningi guys, nagugustuhin nyo ako. Yan ang ayaw ko no, na pinapangunahan nila ako na at nasasaktan ako dahil nga kapatid ko ang tinutukoy nila. Bilang ate ni Mariel, ako dapat ang nagproprotekta sa kanya dahil ako ang mas nakakatanda. Yung dalawa ay suportado namin ang isa't isa dahil nga magkapatid kami at magkapamilya. Yung magkaibigan nga, suportahan pa nila yung kaibigan nila at ipromote pa nila para sa kanilang support. Guys, wake up. Ganun naman talaga tayo, magkapamilya, magsusuportahan. Pero ang iba, iniisip nila gagamitin ko daw yung kapatid ko para ako'y sumikat. Kahit naman hindi ko gagamitin yung kapatid ko. Yun sa lahat na kung nandyan yung kapatid ko para sa akin, wala na po tayong magagawa dahil susuportahan niya pa rin ako. Ang salitang panggagamit ay iba po ang aking pagkaintindi, no? Hindi ito sa pamilya to pamilya, kundi sa ibang tao. Ginagamit mo yung ibang tao para ikay magkapera sa sarili mong interes. Ang tawag sa amin ni Mariel ay suporta. Yun po ang pagkakaintindi ko. Siyempre, kailangan ko po ng suporta ng kapatid ko. Sino pa ba ang magdadamayan kundi pamilya lang? Sobrang grateful ako guys na may kapatid akong vlogger, no? Dahil hindi ako masyadong nahihirapan at nakilala agad ako ng ibang tao. Yung iba nga, grabe ang hirap na pinagdaanan nila, no? Bago makilala. Kasi nga ako, may kapatid na ako. Hindi ko naman kasalanan na may kapatid akong vlogger. Ngayon, biniblame ako nila na, oy, sumikat dahil sa kapatid mo. Yes, grateful po ako at totoo po yun. Dahil nga sa kapatid ko, ako yung nakilala. Paulit-ulit ko na po yung sinabi, no, na pinaghirapan ko naman yung iba at hindi naman porket may kapatid akong vlogger, ay ganito na lang, wala akong ginagawa. Syempre, may ginagawa pa rin ako guys. Kailangan mo pa rin magpakapagod, gagawa ng video. Pero sobrang grateful ako na naabot ko ito ng dahil nga sa kapatid ko. Ang hirap pasukin ang mundo ng social media guys kapag wala kang kilalang influencer, no? Napakahirap sa ngayon. Yung iba nga nagkukulab pa para makilala sila.
Pero ako binabash nila dahil ginagamit ko daw yung sister ko. Ang dami nilang sinasabi. Yung ibang tao nga nagkukulab pa sila. Kami pa kayang mag-sister. Sobrang proud ako sa sister ko guys. Isipin nyo, nagsimula yan sa wala at wala yan connection sa mga influencer. Wala yang kilala. Pinagpaguran at pinagsikapan niya talaga bago siya nakilala. Yung po talaga ang inspiration ko sa kanya na na pinaghirapan mo muna bago mo makuha ang lahat. Yung kapatid ko guys ay hindi yan mahilig makipag-collab sa mga sikat na mga influencer para siya ay sumikat. Ayaw po niya ng mga ganyan. Kung sisikat man po siya ay galing talaga sa pinaghirapan niya at hindi sa ibang tao. Ibang tao, gusto din nila na ganun din ang gagawin ko kung ano ang ginawa ng kapatid ko. Pero guys, nahihirapan din ako na itago ko na may kapatid akong vlogger. Syempre naman gusto din ako suportahan ng kapatid ko. Kahit sabihin ko sa kanya gusto kong paghirapan at wala akong connection, pero hindi mawawala pa rin yung suporta. Lagi kasi nilang sinasabi na iwasan ko daw banggitin yung kapatid ko at gumawa ko ng sarili kong content. Syempre guys, yun naman talaga ang gusto kong gawin ay gagawa din ako ng sarili ko. Hindi naman maiwasan na mabanggit ko yung kapatid ko dahil meron mga followers na nagtatanong at syempre sasagutin ko din talaga sila. Nahihirapan ako minsan sa ibang tao nagagalit sila kapag binanggit ko yung pangalan ni Maria Lasin. Hindi ko alam bakit sila magagalit hindi na ba pwede na mabanggit ko yung kapatid ko. Iiwasan ko na lang ba ay hindi pwede na babanggitin ko dahil may magagalit. Ang ugali ko at personality ay ibang-iba talaga sa kapatid ko. Totoo po yun. Ako medyo maldita or stricta kung titingnan yung kapatid ko ay mahinhin lang yan at seryoso sa buhay. Ako po ay ibang-iba, palatawa ako pero madali po akong magalit kapag yung tao ay hindi marunong rumespeto sa'yo. Ay ayaw ko po talaga sa ganyan. Ayaw ko yung mga tao na tinatapakan ka na lang dahil nga sobrang bait mo. Kailangan mo din pakita yung sarili mo na matapang ka. Mula nang mabully ako noon guys dahil sa sobrang hirap ng buhay, nung pumasok ako sa paaralan, lagi na lang ako nabubully dahil nga mahirap ka lang at tinatapakan ka lang kapag ikaw ay walang-wala. Ngayon ay gusto kong ipakita palagi sa sarili ko na hindi ako mahina, matapang ako at kaya kong protektahan ang aking sarili. Kapag pala ay sobrang bait mo at mahina, inaabuso ka na lang ng ibang tao. Based sa aking experience, kaya ganun ang naging personality ko na kailangan kong maging matapang at hindi ako mahina dahil gusto kong protektahan ang aking sarili, hindi lang ako sa aking anak, sa pamilya ko. Kaya ganun ako. Meron din namang mga oras na mahina tayo at hindi lahat ng araw ay matapang tayo. Pero yung ibang tao ay iniba nila ang pagkakaintindi ng ugali ko. Akala nila ang sama-sama ko na, ibang-iba na yung ugali ko. Ganun lang po ang aking personality. Hindi po ako minsan seryoso. Super dramatic din ako. Mahilig ako mag-acting guys. At mahilig din akong sumayaw. Pero sa totoo talaga ay very friendly po ako na pagkatao. Minsan may mga araw talaga na hindi natin naiintindihan ang sarili natin. Natatawa na lang tayo, naiiyak, nalulungkot. Ako talaga ay mahilig tumawa. Kung kilala nyo lang talaga ako, yung mga nakakilala sa akin, alam nila kung sino ako. Very friendly at jamming ako. Yung kapatid ko naman na si Mariel ay magka-opposite talaga kami. Ako ay mahilig sa mga 60 na damit. Bata pa lang ako ay pasyonista na ako at sumusuot na ako ng 60 Yung kapatid ko naman ay sobrang simple lamang yang kumanamit. Ako ay barkadista, palabiro at hindi seryoso minsan sa buhay. Yung kapatid ko ay sobrang seryoso at hindi po talaga yan najujuka namin kasi nga sobrang seryoso yan guys. Ako ay lagi na lang tumatawa kapag may kausap, tawa ng tawa. Kahit magka-opposite kami ng sister ko ay pareho po kaming masipag. Ako din talaga ay hindi mapili at maarte sa trabaho. Kahit anong trabaho ay papasokin ko. Ang importante, marangal po at wala kang inaapakan na tao. Sa totoo lang talaga guys, pinapakita ko lang na matapang ako. Deep inside, mahina ang puso ko at maawain talaga ako. Pagdating sa pamilya, mapagbigay ako at kahit sabihin kong wala ay magbibigay pa rin. Kaya ganito kami ni Mariel, sobrang matulungin talaga pagdating sa magulang dahil ayaw namin maranasan ulit ng magulang namin ang naranasan noon na sobrang hirap ng buhay. Kaya nagpapasalamat din kaming dalawa na syempre meron din silang anak na makatulong dahil 10 nga kaming magkakapatid. Halos po yung 8 ay wala pong trabaho at hindi po maasahan ng magulang namin kasi nga may sarili na ding pamilya. Ngayon po kami ni Mariel ay sobrang grateful po talaga kami kung ano man ang narating namin.
Ang buhay ko dito sa Amerika ay sobrang simple lamang, no, at hindi natin kailangan magyabang kung ano man ang narating. Be humble lang po tayo palagi dahil yung karanasan ng pamilya ko ay grabe po talagang aming pinagdaanan sa buhay. Yung sister ko din ay nasa Australia, no, alam naman ng lahat at kilala naman talaga kung sino siya at nakapangasawa po siya ng Australiano at ako naman ay nakapangasawa ng American. Kaya po magkaiba kami ng country. Pero hindi ibig sabihin po magkaaway kami ng kapatid ko. Nagsusuportahan po kami sa isa't isa para sa pamilya. Kaya suportado po ako ng kapatid ko at suportado ko po ang kanyang mga narating sa buhay. Nagpapasalamat po ako na naging successful po siya at syempre naman bilang kapatid ay sobrang proud po ako sa kanyang na-achieve sa buhay. Kahit nakapangasawa ako ng apam, dito sa Amerika kailangan mong maging independent. Marami kasing nagsasabi na sa Amerika na ako, mayaman na ako, mayabang na ako. Hindi po yun totoo. Dahil sanay po ako sa buhay at saan ako nanggaling, no. Hindi natin kailangan magpakayabang dahil nasa Amerika tayo. Na-realize ko, hindi natin kailangan magpaka-impress sa ibang tao at mananatili tayong humble kahit anumang narating natin, no. Dahil alam natin kung saan tayo nanggaling, hindi po idinabaguhin natin yun na siguro taasan lang natin ang mga pangarap. Ang buhay ko ngayon sa USA guys ay hindi madali. Syempre kailangan natin magtrabaho dahil may mga taong na umaasa sa atin. Marami akong sideline na trabaho like paglilinis, o din po ako sa restaurant, all around po ang ginagawa at pwede din ako maglinis ng bahay, pwede din magbabalot. Lahat po ay pinasukan ko basta marangal na trabaho para kikita lang. Hindi na natin kailangan mag-inarte sa trabaho. Ang importante magkapera tayo at makatulong tayo sa pamilya. Marami ding nagsasabi na bakit daw kailangan ko pang magtrabaho na meron naman ako nga pam, siguro mahirap ang napangasawa ko. Yes po, totoo po yun. Hindi po mayaman ang napangasawa ko. Nagtutulungan po kaming dalawa para makapag-ipon para din sa aming future. Kahit ano pang paliwanag mo sa ugali mo at personality na meron ka at sa inyong magkapatid, meron talagang masasabi at masasabi sa'yo. Hindi naman natin pipilitin ang isang tao kung gugustuhin kanila or hindi. Basta ako guys, I love myself being me and I love my sister and family. Salamat po sa mga nagsusuporta at patuloy niyo pa rin akong sinusuportahan guys. Salamat sa pakikinig at I think hanggang dito na lang muna tayo dito guys. That's all for today. Thank you for watching me and this is me, Pinay Girl!